lang ibig sabihin yan, Renico, at ala kang kwentang tao. Ginagawa naman ninyo yan, hindi dahil sa taong bayan, kundi dahil galit kayo. Abante B! Oo, galit niya naman ang takbo ng isip ninyong mga komunista kayo, hindi ba ga? Yun lang ang nais ninyong mangyari. Kaya kahit na yung reklamo sa isang impeachable official, kahit sino pa yan, na nakasulat sa pambalot ng mani, tatanggapin ninyo yan. Bakit? Kasi gusto ninyo kayo ang mamuno dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino hindi tanga para payagan kayo na mamuno dito sa Pilipinas. Walang sino man papayag na ang Pilipinas ay maging isang komunistang bansa. Abante Pilipinas! Kaya yung bansang komunista, kung akong titingin sa akin, sa sarili kong pagtingin, yung komunista riyan, yan ay isang napakalaking sindikato. Abante Di ba ga? Pilipinas! Pero iilan lang ho yan, sa totoo lang, iilan lang ho itong mga nanggagalaiti na ito. Ito yung mga taong gumawa ng katarantaduhan na natatakot na. Natatakot na pag naupo si Sara Duterte, sila ay siguradong babalikan at mananagot sa batas. Kaya maraming natataranta ngayon. Ngayon, paano mo ngayon sasabihin, Renico? Sino ka baga? Kakailan ka lamang pumasok sa larangan na ito? Ni Ramos, Abante Pilipinas! Sa nagpapatuloy na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaint laban kay VP Sara, iginigiit ng mga babatas na may sapat na batayan ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Sa mga miyembro ng komite na agad nagbigay ng manifestation kabilang si Kabataan Party List Representative Rene Co, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima Tibaba. Ayon sa mga mababatas base sa isinumiting Consolidated Verified Answer ad Cotelum ni VP Sara, wala raw siyang sinagot rito na kahit anong aligasyon at paniwala nila sa ganong sitwasyon ay patunay ito na sufficient in grounds ang mga reklamo. Hindi rin nagsumite ang bise ng mga faktual na basehan para mabasura ang mga impeachment complaints na susuporta sa hiling niyang ma-dismiss ito. Anya patunay ito na nararapat lamang itong umabot sa plenaryo at pagbutuhan ng mga mambabatas. Abante Pilipinas! Kayo naman isa lang ibig sabihin yan, Renico, ala kang kwentang tao, kahit anong gawin, kahit na yung mga reklamo laban kay VP Sara ay nakasulat sa pambalot ng mani, ay tatanggapin ninyo yan. Sapagkat ginagawa naman ninyo yan, hindi dahil sa taong bayan, kundi dahil galit kayo. Abante Pilipinas! Galit kayo, kaya gustong-gusto ninyong makilala sino ba itong si Mary Grace Piatos. Para ano? Para pag nakilala na ninyo si Mary Grace Piatos, yung inyong armadong grupo na NPA, pupuntahan ito at tatakutin. To the point na patayin. That's how communist is doing. Ganyan ang ginagawa ng mga yan. Simula pa nung panahon na mayroon kayong mga mabibilis na mga yung mga Sparrow unit. Hindi ba ga? Kahit na ang sumbong ay hindi totoo. Mamaya, mausisa mo yung isinumbong na pulis, babarilin na lang ng Sparrow. Wala nang angal-angal, lalo na kapag may kapalit na salapi. Ganun lang. Kasi, ganyan naman ang takbo ng isip ninyong mga komunista kayo, hindi ba ga? Yun lang ang nais ninyong mangyari. Kaya kahit na yung reklamo sa isang impeachable official, kahit sino pa yan, na nakasulat sa pambalot ng mani, tatanggapin ninyo yan. Bakit? Kasi gusto ninyo kayo ang mamuno dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino hindi tanga para payagan kayo na mamuno dito sa Pilipinas. Walang sino man papayag na ang Pilipinas ay maging isang komunistang bansa. Abante Pilipinas! Ang Pilipinas ay isang relihiyosong bansa. At ang mga komunista hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kapag si Fred Rabanal, pag yay umidad ng 60 at mahina na, papatayin na yan. Bakit? Palamunin ng gobyerno ganun lang yun. Pagka ikay wala ng silbi, papatayin ka na lang. Ibabaon ka dahil ikaw ay palamunin ng gobyerno. Hindi ka na makatrabaho Hindi ka na makapagbigay ng salapi. Kaya yung bansang komunista, kung akong titingin sa akin, sa sarili kong pagtingin, yung komunista riyan, yan ay isang napakalaking sindikato. Abante Di ba ga? Pilipinas! Kaya kita mo, di ba ga, ang gagaling nila. Ano sabi ni Cabebot Bello nung magsalita yan, di ba ga? Sabi niya, nung una ay siya giliw na giliw dito sa mga party list na ito. Di ba ga? Kasi nga talagang may paninindigan. Bandang huli, hindi na Lalo na ngayong panahon na ito.
itong panahon ito nakita nila na itong mga makakaban ng Bayan Block, ano ha? Sila ho hindi lang tumatanggap, humihingi na. Abante Pilipinas. Ganon. Di ba ga? Kaya nga humiwalay sila kasi meron silang may nadali ang gobyerno na opisyal ng NPA, hindi ba? Naalala ninyo 'yon? Nagalit itong grupo nila ng mga makakaban ng Bayan Block. Sabi, bakit pati kami? Magkakakampi na tayo, bakit tinitira mo kami? Pilipinas. Kaya gustong-gusto nilang malaman sino ba itong si Mary Grace Piatos. Sapagkat si Mary Grace Piatos ang susi para malaman din nila kung sino-sino pa yung mga taong nagsusumbong sa otoridad para mabaklas na at tuluyan ng wawasak ang armadong grupo ng teroristang NPA. Abante Pilipinas. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Pero iilan lang ho yan, sa totoo lang, iilan lang ho itong mga nanggagalaiti na ito. Ito yung mga taong gumawa ng katarantaduhan na natatakot na. Natatakot na pag naupo si Sara Duterte, sila ay siguradong babalikan at mananagot sa batas. Kaya maraming natataranta ngayon. Ngayon, paano mo ngayon sasabihin, Rene ko? Ha? Sino ka baga? Kakailan ka lamang pumasok sa larangan na ito? Samantalang sina Ronaldo Puno, na mga batikan na sa politika, sila mismo nagsabi, wala namang ebidensya Alang ebidensya, kaya hindi kami pumirma. Kaya itong United Party, yung NUP, bumitaw, sapagkat nakikita nilang ala naman dahilan para ikay pumirma dito sa impeachment complaint na ito. Recycled, ang sabi pa nga nila. Paano yan? Kayo lang ang interesado dyan. Kasi nga, meron kayong personal na interes. Patuloy ninyong isinusulong ang komunismo at terorismo sa bansa. Abante Pilipinas. Alas 4:45 na ho ng umaga. Kumpiyansa si Lanao del Sur Representative Alonto Adyong na mabubuwag ang dinastiya ng mga pamilyang politiko sa mga lokal na pamahalaan sakaling lumusot sa Kamara ang House Bill 8389. Anya, layunin ito na hindi nabigyang pagkakataon ng mga magkakamag-anak na umangkin ng maraming posisyon sa local post. Tinatayang nasa 5,000 posisyon raw ang mababakante sakaling ito ay maipatupad. Subalit ay naman kay Caloocan 2nd District Representative Egay Erice, budol ang nasabing panukala. Hindi naman nito saklaw ang pagbabawal sa mga magkakamag-anak sa National Post. Hinalimbawa niya dito si PBBM at ang anak nitong si Representative Sandro Marcos. Pinapayagan pa rin kasi sa panukala ang magkamag-anak na pumosisyon sa lokal kung nasa national position naman ang kanyang mga kaanak. Abante Pilipinas. Hindi ko pa kasi nababasa yan ng buo. Ang tanging napansin ko lamang dyan ay yung up to 2nd degree of consanguinity and affinity. Parang sinasabi mo hanggang dun sa apo hindi pwede. Sabi daw, Pero dun sa pinsan mo, yung pinsan mo, pwedeng pumunta rito. Ikaw muna dyan, pinsan. Ikaw dyan, akong bahala din Kayo rin yun. Hindi ko pa nakikita, hindi ako ganun kagaling sa analogy, pero hindi ko pa nakikita yung sinasabi ni Congressman Erice na hanggang 10 ay pwede kayong magkaroon ng posisyon. Pero kung yung sinasabi nito na pinapayagan yung magkakamag-anak na nasa national post at local post, wala, hindi matatapos yan. Hindi ba ga? Si Sandro, di ba ga? Na hindi pa man ang tawag dito, ganid na. Hindi ba ga? Diktador na. Hindi ba ga? So, yun. Ayan ilang milyon yung inilagak ng presidente sa Ilocos Norte. At saka doon sa lugar nitong si Martin Romualdez, hindi ba ga? Sila. Kaya tama yung sinasabi ni Erice. Bundat Republic ang aabutin ho natin. Sapagkat yung anti-dynasty na yan, hindi yan anti-dynasty. Mas magpapabundat pa yan sa mga dynasty at magkakamag-anak sa politika. Abante Pilipinas.
Nung araw nga, mas mabuti pa yung sinasabing up to the 4th degrees of consanguinity and affinity eh. Oh, malayo-layo yun. Kahit papano. Pero ngayon, 2nd degree lang eh. O di parang mula sa akin, sa pamilya ko, bilang 1st degree, at saka yung sumunod sa amin, di ba ga? O, sumunod sa akin, kapatid ko, pinsan, tapos na. Eh, to the point na ano pa ba? Di ba? So, medyo parang napaka parang tayo ay tama yung niloloko lang. May malang ika, masabi lang na natuloy din ang anti-dynasty sa politika. Abante Pilipinas. Pero hindi naman may tatago yan. Kasi nga antitindi ng ating mga marites. Antitindi ng ating mga marites. Yung ating mga nakasubaybay na netizen. Hindi yan basta-basta. Kahit pa sabihin mong libo-libo ang binabayaran ng administrasyong ito ng mga keyboard warriors o yung mga troll na bayaran ng administrasyon, tandaan ninyo pera ho ng taong bayan ang binabayad dyan. Pera ng taong bayan ang binabayad dyan. Hindi ho pera nila sa sarili nila. Hindi yun. Kahit pa ilang libo yan, mas marami pa rin ho yung milyong Pilipinong nakakakita ng katotohanan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas.